Kamusta po? Doc Willie to. Ang topic natin na 10 pagkain na iingatan ng lahat ng tao, lalo na mga seniors. 'Di ba? 10 pagkain na ingat at medyo bawal na to pag sa kidney disease, sa high blood, sa diabetes at lahat ng mga sakit. O tingnan nyo very guilty tayo sa lahat nitong 1 to 10. Kaya nga, ang daming mga nagkakasakit. Laging ang daming pasyente, ang daming nanonood sa atin Lahat halos nagkakaroon ng high blood, diabetes. Marami nagkakasakit sa kidney. 1 to 10. Number 1, junk foods. At itong mga salty chips na nakikita natin. Alam nyo, pag pumunta ako sa mga supermarkets, di ba? Nakita nyo, ang dami talaga. Lahat ng klaseng junk food nandoon. Lahat ng klaseng chips, pag titignan nyo, high salt talaga sila. Sobrang salty. Ang Pilipino, ang kinakain na asin o yung salty foods bawat araw ay 4 times the recommended. Kung ang recommended is 2,000 milligrams of sodium in a day, Pilipino 8,000 milligrams. Junk foods, salty foods, kokos ng high blood, nagmamanas, pag ang muka, sobrang salty, sira din kidney. Diba? Pag na high blood, masama sa lahat. Sa puso, sa diabetes. So ano papalit natin dito sa mga junk foods and salty foods? Pwede na lang, kung gusto nyo talaga mga chips, pwede siguro popcorn. Popcorn na low salt. Meron naman popcorn na low salt O yung mga dessert, gusto nyo mga gelatin, gulaman, yogurt, pwede na yan. Gusto mo butong pakwan? Okay naman butong pakwan. Mga mani, wag lang yung high salt na mani. Wag lang yung mani na maraming asin at mantika. So, lipat natin. Meron nga yung mga chips na bago, yung mga okra chips, yung mga, kaya lang, minsan maalat din ang pagkagawa. So, junk foods number 1, Wala tayong mabili sa supermarket, nakikita ko. Number 2, na iiwasan. Hindi naman talaga totally bawal, pero konting bawas talaga kung takot tayo magka-cancer. Yes. Processed foods, konting bawas. Hotdog, konting bawas. Bacon, sarap. Ham, cured meat, di ba? Mga yan, kahit yung mga fast foods, di ba? Yung fast foods, very salty po. Grabe, hindi lang itong mga hotdog. Nakita na po yan ng World Health Organization, class 1 carcinogenic. So, nakaka-cause ng cancer. Pero, hindi ibig sabihin kinain mo ngayon yung hotdog, bukas may cancer. Hindi po gano'n. On the long term yon. Siguro kung yung ibang kamag-anak nagka-cancer at 85 years old, kunyari, nagka-colon cancer. Yung mahilig sa ganitong processed foods, baka 75 years old magkaka-cancer na. So, napapaaga lang konti. Pero hindi talaga yung deadly agad. So, konting bawas. Pagdating dito sa mga fast foods, di ba, yung mga fried chicken, kahapon kumain na ako sa isang fast food Alam nyo, ang chicken, pag fresh ang chicken, mga 200 milligrams of sodium lang. Hindi siya maalat na nilaga lang yung manok. Pero pag yung chicken na 200 milligrams lang of sodium, ginawa mo ng fast food. Hindi ko babanggitin yung fast food, yung isang fast food na napakasarap, na favorite ko yung chicken na yon, nagiging 2,000 milligrams. So, 200 naging 2,000 times 10 yung alat. Kapong kinakain ko, 2-piece chicken ako. Sabi ko, maalat nga talaga. Masarap, pero yung breading niya talaga maalat. Kaya nag-guilty nga ako hindi naman tayo bata. So, alam ko, kumain na ako nung maalat na yon, babawi na lang ako. Kaya nung gabi, konti na lang kinain ko. Anong ipapalit natin dito sa processed foods, mga fast foods, hotdog, bacon? Palitan natin ng tokwa, pwede. Isda, kahit anong isda, pwede naman bangus, tilapia, mas healthy yan than bacon. Chicken, minsan chicken sandwich, konting mayonnaise lang, nilagang manok. Fish and chicken, better than yung mga processed foods. Pwede rin munggo beans. Yung mga gulay, yung mga prutas, mas okay yan. Hindi naman yan bawal di ba? Sa prutas lang, binabawasan lang natin sa diabetes. So, itong mga processed foods, lipat tayo sa mas healthy, fish, chicken, and tofu, mga veggie meat. Number 3, na kailangan iwasan o bawasan, instant noodles, yung high salt. Alam nyo naman,
Ako, guilty ako niyan. Bumibili talaga ako ng instant noodles kasi minsan wala akong makain sa merienda o sa kabibili ng tinapay, ang tigas-tigas na eh. So, ang ginagawa ko nga sa instant noodles ko, secret ko, yung noodles, di ba, lalagyan mo ng seasoning. Nilalagay ko half lang. Half lang ng seasoning, tapos yung tubig ko, hindi ganun kapuno, mga 3/4 lang. So, sabihin mo, matabang. Oo nga, talaga, mas matabang. Tapos, pag naluto na yung noodles, tinatapon ko lahat ng sabaw. Okay? So, nilagay ko lang yung salt, tinapon ko lahat ng sabaw, magkalasa lang yung noodles, yun lang kinakain ko, laman tiyan. So, at least, hindi ko na pasok sa katawan ko yung 2,000 milligrams ng sodium o ilan man yun, 1,000 milligrams. So, ganun ginagawa ko sa noodles para alis yung alat. Ngayon, sa quality ng noodles, yan ang gusto natin ma-improve sana. Sana pati yung quality ng noodles maganda rin. Anong papalit sa instant noodles? Meron namang regular na pansit, di ba? Yung mga sotanghon, yung mga spaghetti, kanin, di ba? Rice, corn, pasta. A little better yun than the instant na pag niluto, sobra alat. Number 4, ito, bakit nagkakasakit sa kidney? Nako, ang dami na high blood dito, nagkaka-diabetes. Number 4, soft drinks. Diba? Soft drinks, iced tea, yung mga juice na puro matatamis. Magkaka-diabetes talaga tayo niyan. Marami akong kilala, ha? Marami akong kilala, uminom lang ng mga inumin, laging soft drinks ang araw, ilang litro. After a few years, magkaka-diabetes talaga sila. Yung isa nga na-stroke eh. Yung iba mahilig sa orange drink pero daming sugar. Gabi-gabi. Inom siya, gabi-gabi. Ano nangyari? Yung iba naman, puro junk food, araw-araw. Na kidney failure. So, pag sinobrahan mo talaga, masama. Kung kaya mo talaga totally iwas sa dark-colored soft drinks, iced tea, kasi nga, ang daming sugar niyan. Sobra daming sugar. 12 teaspoons of sugar. Lalo na yung dark-colored soft drinks, may phosphorus yan. Hindi maganda sa kidneys. Okay? So, kung minsan isang baso, walang problema. Ako, pagpagod isang basong soft drinks, di ba? 7-Up, Sprite, wala namang kaso yun. Di ba? Parang sugar lang yun Kung kailangan mo, napagod ka Pero yung yun lang naman iinumin mo, hindi naman kayo ayaw nyo magtubig, puro soft drinks, tubig na lang, ha? Ano ipapalit sa soft drinks, iced tea? Tubig na lang. Lemon water, o tea, tsaa, chamomile tea, di ba? Black coffee kung gusto mo, pero tubig pa rin talaga ang pinakamaganda. Number 5, ililimit. Magugulat kayo dito. Number 5, ito, ayaw to ng mga may kidney doctors, yung sobra daming protina. Diba yung iba mahilig kumain sa puro karne. Diba meron mga all you can eat ngayon na mga restaurant. All the meat you can eat. Diba? O ilang steak, 16 ounces. Diba? Pag marami kang kakainin beef and pork, payo na yan ng mga nephrologists mahihirapan ang kidneys. Kung bata ka pa, siguro kakayanin mo. Pero pag senior ka na, ganyang karaming meat, mapapagod yung kidneys, magkaka-damage. At yung sobrang daming beef at pork, payo sa akin ng urologist ko, masama daw sa prostate. May pag-aaral na yan, i-check nyo. May studies, nagkakaroon ng heterocyclic amines pag marami. So, may mga sakit, may prostate na lalaki, wag na masyadong beef and pork, chicken na lang and fish. Iwas na tayo. Tapos yung may sakit sa kidney, lalo na pag mga stage 2, stage 3 kidney disease, konting-konting protein na lang sila. Pag may sira na kidney sa konting-konting protein, kawawa Alam mo ano pinapakain na protein sa kanila? Giniling na lang. Tapos yung karne mo daw na napakaliit, ang size ng karne normally, ganito daw dapat kalaki. Hindi to kasama, ito lang. Yan lang pork chop mo. Pero kung may kidney problem ka, baka kalahati lang nito. Tapos, hihiwain mo na lang daw na maliit, na maliit, na maliit, na maliit. Kawawa naman. So, yung maliit na karne mo, hiniwa mo maliit para lang isipin mo kumakain ka ng karne. Ganong kapigil ang may kidney disease na stage 3, stage 4. Kasi more protein, tataas yung creatinine nila. Okay? Kaya yung mga protein shake, bawal yan sa may mga kidney problem. Pero pag healthy pa kayo, malakas pa kayo, bata pa kayo, di ko naman sinasabi na hindi kayo pwede kumain ng protein. Sinasabi ko,
Pag takot na kayo sa kidney disease, takot na kayo sa cancer at iba pa, pag tumatanda na, bawas na. Lalo na pag senior na. Ano ipapalit? Pwede kumain beef and pork, konti lang. Yung pinakamaganda, chicken. Ang manok, hindi gano'n nakakasama eh. Tapos yung isda, pwede rin naman. Isda, 2 to 3 times in a week. Mga ganon ang recommended natin. So may kapalit naman tayo. Tsaka yung mga tokwa, tofu. Meron din naman protein ang gulay. Gulay may protein din, ha? Ito, lalo na ngayon, pag nakakaedad na ako, sinusunod ko to. Oo, sinusunod ko to. Hindi ko sinasabi masahaba buhay ko, pero at least, sinusunod ko to. Kasi alam nyo sa Pilipinas, kayo na lang magsabi, halos ang daming may high blood, ang daming may diabetes, ang daming na stroke. Oo, ang daming nakadialysis. Bakit? Dito kasi yung kinakain natin eh. Okay? Kahit mahirap, kaya natin yan ayusin, ha? Number 6, ito, problema natin. Number 6, salty fish, tuyo, daing, tinapa. Sobra high salt yan. Diba? Mamamaga tayo dyan, magkaka-kidney problem. Sabihin natin, mahirap eh. Wala tayong pang refrigerator sa probinsya. Kaya kailangan, dinadaing na lang. Diba? Kung may refrigerator, di fresh, hindi kailangan daing. Ngayon, ang pwede nyo gawin dito sa salty na tuyo at daing, pwede ibabad sa tubig. Yan ang turo ni Doc Lisa. Ibababad para mabawasan yung salt. At merong ibang preparation, di ganun kaalat ng gawa nila. Oo. So, babad nyo na lang. O kung gusto nyo, minsan pag nandyan na, nababad ko na lang sa suka, pero hindi mo nakakain yung suka. Diba? So, ibabad mo, mabawasan yung alat ng isda. Kahit salted egg, Huwag na kayo mag-salted egg, hard-boiled egg na lang. Imbis na salted fish, fresh fish na lang. Malaking bagay yun. Imbis na chicken na fast food chicken na maraming breadings, yung breadings na masarap, yung nakabalot na sobrang alat, na may spicy, may hot flavor pa. Maalat kasi. Oo. Kung manas-manas na yung paa natin, diba? Okay? So, konting bawas dyan, doon tayo sa more fresh. Kung kakain kayo ng tuyo o daing, siguro, maliit lang, ilang peraso lang. O kung magpa-fried chicken kayo sa fast food, ako wala naman akong choice. Nasa probinsya ako, 'di ba? So baka 1-piece chicken and rice na lang. Huwag na masyado. Kahit po yung spaghetti nila ngayon, naku, ang aalat, grabe. Ewan ko ba yung mga Kasi pag hindi nga daw maalat, hindi mabenta eh. Pag healthy yung pagkain, ayaw eh. O yan ang problema, kakasakit naman tayo. Number 7, na dapat bawasan o iwasan, mag-ingat tayo sa mga canned goods. Kasi ang canned goods, karamihan maalat. Mga luncheon meat, Meron na ngayon mga canned goods na mas healthy. May canned goods na kasulat na low salt. May mga tuna in water na lang. Meron mga medyo low salt eh. O yung turo nga, kahit sa tuna na canned goods, pwede hugasan sa tubig para mabawasan yung salt. Diba? Medyo matabang lang. Oo. So, pag nahugasan, mas nababawasan yung salt. O mas konti kakainin natin. Meron ng canned goods na mas low salt, i-check ninyo. Okay? So, wash the canned meat, choose low salt canned meat. Number 8, ito, problema natin, sausawan. Diba? Maalat na nga yung pagkain natin. Yung beef steak natin, maalat na. Yung adobo, maalat na. Kaya ako yung adobo, mas gusto ko, mas maraming suka eh. Konting alat, more suka. Patis, uric acid, patis, bagoong, uric acid, at alat, toyo, diba? Asin mismo. Imbis na yan ang sausawan mo, lipat na lang tayo. Pwedeng suka na lang sausawan. Kalamansi, masarap. Ako, kalamansi, kanin, pwede na. Kalamansi, suka, hot sauce, onion, ginger, garlic, herbs, yung mga basil na yan, yun na lang ang pampalasa nyo. Huwag na yung alat. Kasi alat ang kalaban natin, di ba? Pag tumatanda, alam mo, pag tumatanda, nagmamanas. O, mamin kayo, hindi. Ako nga eh. Tuturuan ko kayo ng massage para maalis yung manas. Ngayon, wala akong manas. Pinamassage ko kasi kagabi. Pinamassage ko. Meron akong massage technique. Tanggal ang manas, 30 minutes. Tinuro ko na sa inyo, di ba? Itaas yung paa, tapos may massage namin. Parang pinipiga mo yung paa. Comment po kayo. Meron akong video, pwede ko ba ulitin kung gusto nyo.
So, salty condiments, ha? Lipat tayo. Meron din mga low salt. Alam mo, may low salt na soy sauce. Meron mga Japanese na cake. Tsaka merong mga toyo na gawa sa ibang... Alam nyo, marami ng healthy products ngayon eh. Na... Kalimutan ko lang eh. May soy sauce na ano eh. Mas healthy, parang coconut lang eh. Coconut ang source. Okay. Number 9, naiiwasan para sa sakit sa kidney, high blood, diabetes, lalo na senior. Siyempre, alcoholic drinks. Diba? Bumili na lang kayo, meron na kayong mga non-alcoholic na drinks eh. O mag-iba na lang, mag-juice na lang kayo. Kasi ang alcoholic drinks, mataas sa calories, masama sa liver, masama sa utak, alak yun eh. Tsaka nakakataba po, beer belly. Diba? Pag medyo senior na, huwag na minom ng alak. Hindi na kakayanin. Unang-una, senior na, mahina na tuhod, mahina na pang kita, pandinig, may vertigo pa senior, inom ka pa ng alak, matutumba tayo. Oh, hindi kakayanin yan. Liliit pa yung muscle natin, kailangan natin pampalakas ng muscle. Okay? Number 10, ito naman, nababawasan na, hindi naman totally bawal, yung mga matatamis. Matatamis, ang daming matatamis akong nakikita, di ba? Hindi lang chocolate, hindi lang yung mga candy, yung mga donut na matatamis, yung kape na maraming whipped cream na matamis, yung mga pastries na punong-puno ng mga filling sa ibabaw, yung punong-puno ng icing. Oh, nakakataba po yun. Oo. Nakakataba. Sabi mo, Doc, anong makakain? Ang dami naman pwede palit. Gusto mo, tinapay na lang. Oh. Kahit ensimada, okay lang naman eh. Kung di naman makapal yung keso, pati yung butter, konti, okay lang. Less fatty, gelatin, gulaman, di ba? Tapos yung, imbis na sobrang tamis, meron naman tinapay na hindi ganun katamis eh, di ba? Tapos, lahat ng gulay, pwede naman, gulay, prutas, hindi man pinagbabawal eh. Di ba? So, dapat konting bawas. Yung mga salad, yung mga lettuce, sasabihin mo, Doc, wala na akong makainan sa labas eh. Hindi ako nag-advertise, pero ito talaga personally, tinitingnan ko yung mga restaurants eh. Sa akin, madalas ako sa Kenny Rogers. Gusto ko yung chicken niya eh, kasi ano siya, roasted na, yung, di ba, kita mo, very dry, di ba, tanggal yung mantika. So, I think better siya, low. Meron silang mga vegetarian burger. O Wendy's, may salad ang Wendy's. Dapat doon lang sa malinis na lugar. Kasi yung salad, kailangan malinis na malinis. Baka mamaya may mga amoeba, magkaroon rin tayo ng mga bulate. So, yun lang mga may a little. Pag sa regular fast food, wala tayong magawa. One-piece chicken and rice eh. O yung mga french fries, konti-konti, pero mantika kasi talaga, Basta mamantika, tataas talaga. Mabuti kung olive oil yung mantika natin. Mahal naman yung olive oil. Diba? So, lalo na pa ng kakaedad, iba talaga yung pagkain sa bahay. Pag sa bahay, less mantika, mas controlled mo, mas matabang, mas okay, masasanay din yung dila natin. Ha? Payo lang naman to kung gusto niyo maging mas healthy. Yun lang naman po para hindi tayo magkasakit. Kasi masakit ang magkasakit. Kawawa din. Okay? Number 10. Actually, may 11 pa to Pero hindi na siya pagkain. Mga painkillers. Ingat tayo sa painkillers. Yung konting sakit-sakit lang inuman na agad ng ibuprofen. O ano pa, mefenamic. O ano-anong mga... Pag hindi nireseta ng doktor, wag na lang. Okay? Yung mga pain reliever, ingat kayo. Kahit sa mga supplement, ingat kayo. Ha? Wala po tayo na-advertise na supplement. Baka may nakikita kayo. Dito lang sa page ko, nakita nyo, Doc Willie Ong, di ba? Pag page ko na may 16 million followers, doon kayo maniniwala. Pag page ng iba, kahit sino, kahit ilagay nila si Vicky Bello doon, o si Pacquiao doon na nag-endorse, wala tayong magagawa Yun ang ano nila Isang araw papahuli natin lahat yan. Kung huhulihin ng NBI. Di ba? So, ingat tayo sa mga painkillers. Pwede naman paracetamol, pwede naman topical na lang cream, yung mga pamahid na pampainit, yung mga massage. Okay? Sa akin, massage is very important Okay? Ano pa yung mga habits na nakakasira sa kidneys? Comment lang po kayo. Tama yan. Nakakasira ba sa kidneys ang sobrang pagkain ng vitamins? Tama po.
Ang vitamins, ang recommended ko, yung regular multivitamin, yung nabibili nyo, wala namang problema. Kahit anong multivitamin, may generic na multivitamin, piso, 2 piso, may whatever, Enervon, Centrum, ano pang mga, oo. Pag iron supplement, meron mga iron supplement kung mababa ka sa iron. Kung buntis, mababa sa iron, nagdudugo, wala akong ine-endorse Sangkay Muhammad. Wag po maniwala kasi marami na nauuto. Pero yung mga bata, marunong naman. Pwede ba gamot na biogesic for pain reliever? Pwede. Okay. Yung ako, iniinom ko, vitamin C, 500 milligrams lang ako. Hindi ako nag-high dose. Kasi may regular dose eh. Pag tinaas mo kasi yung dose ng vitamins, lahat ng labis po hindi maganda eh. Huwag na natin i-high dose. Gusto nyo 1,000 milligrams siguro pwede. Pero ako 500 milligrams lang. Anyway, iinom ka naman ng juice, iinom ka naman ng dalandan, lemon, kalamansi, okay na yun eh. Pag sinobrahan mo kasi vitamins mo, mag-iihi lang ng katawan nun, di ba? Lalabas din sa ihi mo, amoy vitamins, ihi mo, madilaw, di ba? So, ilalabas din ng katawan. Huwag na rin natin i-excess. 'Di ba? So, konting vitamins, walang problema. Vitamin C, vitamin D, o pag matanda, calcium, o multivitamin na lang, tapos yung balanced diet. Okay, tinitingnan ko yung mga question. B1, B6, B12, pwede yan. Pampataba. O mga neurobion, B-complex. Pampatulog. Pamparelax. Stress tab yung mga yan eh. Okay na naman. B1, B2, B6, B12. Walang problema. Kung ano recommended? Fish oil, pwede ba? Majority ng studies, maganda fish oil. Meron lang konting study na parang medyo masama. Ganyan po yung pag-aaral eh. Ang pag-aaral sa medisina, marami. Fish oil, pwede naman. Wala namang kaso. May heart problem. Karamihan naman studies good eh. Okay? So, yun po tinuturo ko sa inyo. So, probiotics, maganda rin. Mahal ang probiotics. Pero may proof yung probiotics. Ang mataas na supplement probiotics, ininom ako 5 billion a day. Tapos, hindi siya yung mga iniinom na yung matatamis. Ano talaga siya, probiotics talaga siya. Kaya medyo mahal eh. Tapos, fish oil, okay rin naman. Pero kung sa ordinaryong tao, kumain lang kayo ng healthy, tapos kahit yung ordinary multivitamin na 2 piso lang sa generic pharmacy, generica, o sa Watsons, pwede na po yun. Huwag nang bumili ng masyadong mamahalin. Basta itong diet lang ayusin nyo. Pag itong 10 lang maiwasan nyo, pwede na yan. Ha? Pwede kumain paminsan-minsan. 1 to 10 na junk food, processed food, instant noodles na yung seasoning lang naman kalabang ko eh. Soft drinks, iced tea, sobrang karne, sobrang araw-araw canned goods, salted fish, salty condiments, pati toyo bagoong, bawas lang, may alternative, alak, tsaka yung sobrang matatamis na mga icing, di ba? Hindi naman yan ang pagkain ng lumang panahon ng mga magulang natin, di ba? Dati, di ba, init-init lang sila, pwede na sa probinsya eh, di ba? 10 common habits na nakakasira sa kidneys. Last na lang ha. Ito, kasi kidneys napakahalaga. Pati prostate sa mga lalaki. Expert na ako dyan sa prostate. Wag uupo sa matigas. Kita mo to, malambot ng upuan ko. Wag umupo ng matigas na silya na matagal. Matatagtag yung natin, yung pelvis natin, yung mga pelvic muscles, baka maipit pa yung prostate nyo. Hindi pa makaihi. Ha? So, number 1, dapat iihi regularly. Huwag yung sobrang pigil. Mga every 1 to 2 hours ihi. Number 2, para sa kidneys, dapat sapat ang tubig. Tubig ang sabi ko 10 to 12 glasses of water. Pag senior, kahit mga 7 to 8 glasses, pwede na. 7 to 8, pwede na yun kung hindi naman kayo nainitan. Number 3, bawal sa kidneys, too much salt. Yan, alam nyo na, too much salt eh. Salt talaga ang kalaban, asin. Number 4, dapat magamot ang mga infeksyon. Maaga, mga UTI. Huwag pa. Number 5, bawal sa kidneys? Sobrang karne, sobrang protein. Diba? Sobrang protein. Hirap yung kidneys. Sabi nga ni Dr. Montemayor, lagi ko tinatanong, Dr. Montemayor, magaling kayong kidney specialist. Bakit nyo minabawas ang protein? Sabi niya, pag maraming protein,
hirap ang kidneys natin. Ang trabaho ng kidneys, imbis na naglalakad lang siya, relax lang siya. Pag kumain ka ng dalawang steak na malaki, tatakbo siya eh. Mapapagod siya eh. Kaya takot tayo. Kaya kapag mabula ihi mo, di ba? Proteinure yun eh. Maraming protein. So, nalalabas. So, pag maraming protein, hirap. Mga boksingero, nag-boxing, nadurog yung muscle, nadurog yung protein nila sa katawan, nagki-kidney failure, di ba? O nag-hazing, pinalo na pinalo, nasira yung muscle, protein din yan eh, kidney failure. Kaya ihi nila brown, di ba? Huwag masyadong protein, tama-tama lang. Okay, lalo na pag matanda na, kasi pag matanda na, humihina ang kidneys natin. Kahit creatinine ninyo normal, ulitin ko, kahit creatinine ninyo normal, hindi pa rin tayo sure. Basta may edad na tayo, pwedeng humihina ng kidneys. Pag tumaas ng creatinine, tumaas konti creatinine, usually 50% damage na. May damage na talaga yung kidneys natin. So, number 6, kailangan sapat na pagkain. Number 7, painkiller, iwasan. Number 8, yung mga maintenance nyo, pwede po yan. Maintenance sa high blood, sa diabetes, pwede yan. Hindi ko pinagbabawal yan. Yang nagpapahaba ng buhay yung maintenance. Yung ayaw mag-maintenance, wala tayong magagawa. Kita nyo lahat ng mayayaman, naka-maintenance, kaya haba-haba ng buhay, di ba? Kahit barat, kahit ayaw mag-donate, mahaba buhay. Bakit? May maintenance sila eh. Di ba? Kaya mahirap, huwag na tayo magpaloko na hindi ko kailangan mag-maintenance, masisira lang. Sour graping eh. Oo. Kaya lang kayo hindi umiinom ng gamot na maintenance kasi walang libre, di ba? Pag binigay naman ng libre sa inyo ng gobyerno, o iinumin naman. Kailangan po. Meron ng murang maintenance na pang amlodipine, metformin, meron ng mga mura. Doon na tayo sa generic. Minsan 3 piso lang eh. 3 to 4 pesos lang yan. Kakayanin na po yan. Kahit generic na lang, basta may maintenance, pampahaba ng buhay, makontrol yung high blood, makontrol yung diabetes, hindi masira ang organs sa buong katawan. Number 9, sobrang alak, masama. And number 10, sobrang puyat. Kailangan matutulog din tayo. Okay? Sana po nakatulong tong video ko para sa inyo. Ito yung 10 na pagkaing babawasan. Hindi ko naman sinabi totally wala eh. Kasi hindi natin maiiwasan yan, lalo na kung may party. Pero dapat maingat tayo. Alam natin yung nilalagay natin sa katawan natin. At kung napakain tayo ng marami for the day, next day or next 2 days, bawi tayo, tipid tayo, diet tayo. Salamat po. God bless.